Magandang hapon sa ating lahat mga minamahal na kapatid. Ang exhortasyon natin sa hapong ito ay nakafocus sa pag-ibig. Alam naman nating lahat that February is the month of love, and despite our current status, single ka man, married, in a happy relationship, you should still celebrate the month of love kasi gaya ng madalas nating naririnig, the month of love is not just for those na in a relationship or may mga partners sa buhay. We can still celebrate the month of love with our friends and with our families. Kasi it's a celebration of love irrespective of the relation. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, nananatili ang tatlong bagay. Una ang faith, pangalawa ang hope, at pangatlo ang love. Pero kung merong pinakadakila sa tatlong bagay na ito ay ang love or pag-ibig. Bakit nga ba considered ang love as the greatest virtue? Just try to imagine the world mga kapatid kung walang pag-ibig. Meron kayang mabubuo na long-lasting relationships like families kung walang pag-ibig? Meron kayang mga charity na tumutulong sa mga nangangailangan kung walang pag-ibig? Meron kayang peace or understanding sa mundo pag walang pag-ibig? I don't think so. Love bonds all other virtues that make up the content of a good character. Kung bakit may mga taong mabait, kasi may mga pag-ibig sa puso nila. Bakit may mga taong matulungin, mapagbigay, mapagpatawad, mapagpasensya, masipag, maalalahanin at iba pa? Kasi may pag-ibig sa mga puso nila. Hindi mag-i-exist ang mga good virtues na ito sa isang tao kung wala ang pag-ibig, and that's the reason kung bakit considered ang pag-ibig as the greatest virtue of all. We all experience to be loved and to love. Masarap ang magmahal at masarap sa feeling na alam nating may mga nagmamahal sa atin. Alam niyo ba mga kapatid na mayroong 5 languages ang pag-ibig? These languages describe the way we feel loved and appreciated and how we appreciate and show love to other people. May dalawang ways ang pag-ibig. Una is receiving. Ito yung kung paano tayo tumanggap ng pagmamahal mula sa ibang tao. Pangalawa naman is giving. Ito yung kung paano tayo mag-express or magpakita ng pagmamahal sa ibang tao. Siyempre, since iba-iba ang personalities natin, iba-iba din yung love languages natin pagdating sa receiving, at yung giving naman natin ay nakadepende din sa tao na pinagpapakitaan natin ng pag-ibig. Ano nga ba ang mga 5 languages ng pag-ibig? Una is words of affirmation. This love language expresses love with words na nakakapag-build up sa isang tao. Ito yung mga taong gustong-gusto na pinupuri sila verbally. Ito yung mga tao na gustong sinasabihan sila ng good morning, good night, bagay mo yung damit mo ngayon, ang saya mong kasama, napapasaya mo ako. Or simply, ito yung mga taong gustong-gusto na sinasabihan sila ng I love you or I miss you. Words mean a lot if a person has this love language. Sobrang natutuwa sila kapag nasasabihan sila that they are loved, at kahit hindi verbally, pwedeng through text or chat or through call. Gustong-gusto nilang na-appreciate sila. Pangalawang love language is quality time. Ito naman yung mga tao na sobrang na-appreciate kapag ini-spendan sila ng oras. Gustong-gusto nila na yung nakakasama nila yung mga mahal nila sa buhay during their highs and lows. Meron silang kasama or karamay physically. Importante sa kanila yung presence ng isang tao. This love language is all about giving your undivided attention to that one special person without the distraction of television, phone screens, or any other outside interference. They have a strong desire to actively spend time with their significant other, having meaningful conversations or sharing recreational activities. Kapag sa isang grupo or sa outing ng ninyong mga kaibigan, yung isang kaibigan mo na magsasabing, wala mo nang mag-cellphone ha, lahat ng cellphone nilagay sa timbang ito at tayo mag-usap-usap. Yan, ganyan yung mga taong gustong-gusto ang quality time. Kasi doon nila na ipapakita or nadarama yung pagmamahal ng ibang tao. Pangatlong klase or language ng pag-ibig is act of service. Ito yung mga taong sobrang na-appreciate ang efforts ng loved ones nila, maliit na effort man yan or malaki. Sobrang na-appreciate ang mga taong ito kapag pinagtitimpla sila ng kape, pinagluluto,
Dinadalhan ng pagkain, mga ganyan. Binibilhan ng gamot kapag may mga karamdaman sila. This love language is for people who believe that actions speak louder than words. Unlike those who prefer to hear how much they are cared for, people on this list like to be shown how they are appreciated. So wala silang pake kung hindi mo sila sinasabihan ng I miss you or I love you. Wala silang pakialam kung hindi mo sila binabati ng good morning or good night bago matulog. Okay? Kasi mas na-appreciate nila yung paano mo ipakita yung pagmamahal through act of service. Pang-apat na language ng pag-ibig is gift giving. Ito yung mga taong sobrang na-appreciate kapag binibigyan sila ng regalo ng mga taong mahal nila sa buhay. It doesn't have to be money or it doesn't have to be a big gift. Kahit simpleng regalo lang yan, sobrang ma-appreciate yan ng mga taong may love language na ito. Iba-value nila ang mga gift na ito kasi binibigyan nila ito ng sentimental value. Iingatan talaga nila yung gift na yan. Panglimang love language is physical touch. Ito naman yung mga taong gustong-gusto na lagi silang niyayakap, hinahalikan, or kahit simpleng holding hands lang. People who communicate their appreciation through this language when they consent to it feel appreciated when they are hugged, kissed, or cuddled. They value the feeling of warmth and comfort that comes with physical touch. Hindi naman sa clingy, pero ito yung mga taong walang paki sa gifts but presence ng taong mahal nila physically. So mga kapatid, ngayon na we've learned about the 5 languages of love, it is easier for us to evaluate today kung ano ba yung mga giving at yung receiving natin pagdating sa ating mga partners, kung meron man tayong mga partners, yung giving at receiving natin pagdating sa ating parents, yung giving at receiving natin pagdating sa ating family members, relatives, friends, or iba pa. As mentioned earlier, iba-iba tayo ng love languages sa pag-receive at sa pag-express at nakadepende iyon sa mga taong nasa paligid natin. Example na lang sa akin, yung love language na nakasanayan ko pagdating sa mama ko, okay, yung giving ko kay mama is not words of affirmation kasi hindi ako nasanay na sinasabihin ko si mama ng I love you, mga ganyan. Mas sanay ako na binibigyan si mama ng regalo, ng pera, or any support. So that's how I show love. At ganoon din naman si mama, yung receiving ng love ko kay mama, hindi rin words of affirmation kasi hindi rin nasanay si mama na sinasabihan ako ng I love you. Okay, yung language ni mama ko sa akin, okay, yung receiving ko ng love kay mama is act of service. Yun yung pinagluluto niya ako ng mga paborito kong pagkain, pinaglalaban niya ako, and a lot more. So my point is, iba-iba yung giving at receiving natin at iba-iba rin yun depende sa mga taong nasa ating mga paligid. Maraming couples ang naghihiwalay or maraming relationships ang nasisira kasi hindi alam ng isa't isa yung love languages nila. Kumbaga hindi sila nagmi-meet sa iisang way, kaya nawawala yung connection at love. Importante mga kapatid na alam natin yung love languages ng mga mahal natin sa buhay. Ang thrill kasi dyan is tayo ang uhuli ng love language nila. Hindi nila yung sasabihin, kundi if-found out natin yan as we get to know them more. Kumbaga huhuliin natin yung kiliti nila kasi iba-iba talaga ang tao at iba-iba talaga ang love languages nila pagdating sa giving at pagdating sa receiving. Pagdating naman sa Diyos mga kapatid, alam natin that God loves us. He loved the world that He gave His only begotten Son. At alam din natin that God is love na ayon sa 1 John chapter 4 verse 8. Kung ang 5 languages ng pag-ibig ay hindi lahat applicable sa mga mahal natin sa buhay, sa Diyos mga kapatid ay lahat applicable ang mga ito. God's love languages include but are not limited to: number 1, acts of service; number 2, words of affirmation; pangatlo, gift giving; pang-apat is touch; and pang-5, quality time. So simulan natin sa words of affirmation. Do you believe mga kapatid na nare-receive natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita? Ang sabi nga sa Matthew chapter 24 verse 35, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang Biblia ay ang pinaka-importanting libro na naisulat. Sa pamamagitan ng Bible ay naipapakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin kasi ito ang Kanyang salita. On the pages of the Bible is found words of love, mercy, and grace, words of joy, comfort, and peace,
and words of truth, direction, and correction. Nagsasalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Bible to give us hope when we lost direction. Na ayon nga sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kapag tayo ay napapagod or nababurn out sa school man yan sa trabaho, nagsasalita ang Diyos sa atin sa Matthew chapter 11 verse 28, na "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." How much love is felt sa mga salita ng Diyos, mga kapatid? Sa Bible, makikita natin ang love language ng Diyos through words of affirmation. Next naman is act of service. So kung sa words of affirmation ay nare-receive natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita o ng Bible, nare-receive naman natin yung act of service ng Diyos sa kanyang mga gawa. Madami nang nagawa ang Diyos para sa atin, mga kapatid. This earth alone, kung saan tayo nakatira, napakagandang creation yun ng Diyos to show how He loved us. Ginawa niya ang mundo para tayo'y may matirahan. And that work shows that God loves us, that God loves you. Ginagawa niyang pakalmahin ng mga bagyo pag alam niyang di natin kaya. Ang dami niyang ginawang miracles, and all of those miracles are made out of love. Pangatlo is quality time. So we all know naman, mga kapatid, that God is omnipresent. He is not limited by hours, minutes, or seconds, nor He is constrained by days, months, years, or decades. Hindi gaya ng ibang tao, God is always there when we need Him. He is always ready to spend His time with us. He is one prayer away. He will never leave nor forsake us, na ayon nga sa Hebrews chapter 13 verse 5. Pangapat naman is touch. There are times when we feel like we are in need of a touch from God. These moments vary according to what we are going through, but the feeling is the same. We long to experience God's goodness and love in a very intimate and personal way. Hindi man natin literal na nararamdaman yung paghawak ng Diyos. Alam nating lahat na maraming beses na tayo'y nagkasakit, tayo muntik ng madisgrasya, ganoon din ang ating mga mahal sa buhay. Maraming beses na dumampi ang palad ng Diyos sa ating mga buhay at tayo ay Kanyang tinulungan. Madaming beses na pinagaling niya tayo sa sakit sa pamagitan ng Kanyang makapangyarihang palad. Madaming beses na iniwas niya tayo sa aksidente sa pamagitan ng pag-control over. May mga times din, mga kapatid, na dumampi ang palad ng Diyos sa atin upang tayo ay paluin niya. Madalas nating naririnig ng mga bata pa tayo, kaya tayo pinapalo ng ating mga magulang ay dahil may ginawa tayong mali at ayaw nilang i-tolerate ang mga pagkakamaling ginawa natin. At an early age, kailangan ng maputol ang sungay. Kaya they need na paluin tayo para ma-realize natin na mali ang mga ginawa natin. Madalas nating naririnig before na kaya tayo pinapalo ni nanay o ni tatay ay dahil mahal nila tayo. At ganoon din naman ang Diyos, mga kapatid. May mga oras sa buhay natin na kailangan niya tayong paluin. Hindi dahil sa gusto niya na tayo'y parusahan, kundi dahil gusto niya tayong matuto. Ganyan tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Minsan, kailangan nating masaktan. Kailangan nating ma-disappoint. Kailangan nating umiyak. And all of those are for a better purpose. Disappointments are God's appointments. It means He is directing us sa tamang landas. Actually, kapag hindi na tayo pinapalo ng Diyos, doon tayo mag-worry. Kasi ibig sabihin nun, hindi na tayo mahal. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when be reproved by Him. For the Lord disciplines the ones He loves, and chastises every son whom He receives. Nasabi sa Hebrews chapter 12 verses 5 to 6. Panglima naman is gift giving. So of course, hindi tayo binibigyan ng Diyos ng literal na regalo na nakabalot pa. God shows His love towards us through His special gift. At ano ba ang gift na ito? Ito ay yung grace niya. We didn't earn nor we deserve His gifts, but God is lavishly generous in pouring His grace out on His children. All we need to do is to receive that which He desired to give us. Alam naman natin na lahat tayo na meron ngayon
or lahat ng meron tayo ngayon, including our life, it's all God's gift to us. Ganon niya tayo kamahal. Binibigyan niya tayo ng mga daily blessings, good health, protection, guidance, even our loved ones, kasi He knows that we need them before we even ask for them in prayers. Pero ano ba ang greatest gift na natanggap natin mula sa Diyos? John 15 verse 13 says, "Great love has no one than this, that a man lay down his life for his friends." No greater gift has anyone ever given than that which God gave, His only begotten Son. He gave His Son for us, at ang ating Panginoong Hesus ay willingly din niyang binigay ang kanyang buhay, na nagbigay sa atin ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan. At bakit ito ginawa ng Diyos? Bakit niya tayo binigyan ng ganitong ka-special na regalo? Remember John 3:16? "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." It was all made out of love, mga kapatid. Ganyan kasobra at kapower ang pagmamahal ng Diyos sa atin that He gave His only begotten Son. At aalalahanin natin yan as we partake of the emblems. The bread and wine na sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, it reminds us na merong Diyos na one time, way back before, sobrang nagmahal sa atin at nagmamahal pa rin naman sa atin ngayon, na sa sobrang pagmamahal niya ay ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. The question ngayon, mga kapatid, is paano tayo magre-respond sa pagmamahal ng Diyos? Meron tayong dalawang choice. Una, baliwalain ang pagmamahal na ito. At pangalawa, is suklian ang pagmamahal na ito. Well, kailanman ay hindi natin kayang tumbasan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. But the good news is that He is not requiring us na tumbasan ang pagmamahal niya. Ang gusto lang ng Diyos, mahalin natin siya to the best of our capabilities. Paano nga ba natin maipapakita ang pagmamahal natin sa Diyos, mga kapatid? Number 1 is to know Him. Of course, we cannot love someone that we don't know. Loving God is knowing Him. If you want to love God, you have to know Him by reading the Bible, which is a compilation of books that describe Him. Ang sabi sa John chapter 4 verse 8, "Anyone who doesn't love doesn't know God." Pangalawa is to obey His commands. Ang sabi sa John chapter 14 verse 15, "If you love me, you'll obey what I command." Hindi ko na iisa-isahin yung commandments ng Diyos kasi I know for sure na alam nating lahat yan. Pangatlo is to love your brothers. Ang sabi sa 1 John 4:20, "Kung ang isang tao ay magsabing mahal niya ang Diyos, pero hate naman niya ang kanyang kapatid, niloloko lang niya ang kanyang sarili." Nasa sa atin ang pag-ibig ng Diyos kung tayo ay nag-iibigan bilang mga magkakapatid kay Kristo, mga kapatid. So kung mahal mo ang Diyos, dapat mahalin mo rin ang iyong kapatid. Pangapat is service. Of course, marami tayong ways para makapag-servisyo sa Diyos. Una na dyan is ang pagtuturo ng Sunday School. Kung ikaw ngayon ay Sunday School teacher, that's one way of showing your love to God. Kung ikaw ay nag-i-exhort tuwing memorial meeting, nagpipreside, or umaattend ng memorial meeting alone, that's act of service. Kasi sa memorial meeting, we get to praise His name by singing the hymns. Something na hindi natin ginagawa pag nasa bahay lang tayo. We get to pray kapag nasa memorial meeting tayo. Lahat ng yan act of service. Anything na ginagawa natin na para sa Iglesia, ay ginagawa natin na para sa Diyos na din. And that's one way of showing our love to Him. Mga kapatid, maraming ways para maipakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Marami ring reasons kung bakit kailangan nating mahalin ng Diyos. Pero ano nga ba ang pinakarason kung bakit natin kailangan mahalin ng Diyos? Kasi ito ang unang commandment. Ang sabi sa Mark chapter 12 verse 30, "And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." This is the first commandment. Magandang hapon muli, mga kapatid, sa ating lahat.